guys! Welcome back to Conversation Lab, ang podcast kung saan real talk meets real life and where we experiment with stories, experiences, and konting katangahan para di boring ang adulting. At kung first time nyo kaming naririnig, hello, I'm Tisa, a second-year Bachelor of Arts and Communication student from Bicol University na laging may planner pero di pa rin organized. And I'm Kisha, also a second-year Bachelor of Arts and Communication from Bicol University, ang professional procrastinator ng Dunsol. At dito sa lab na to, kami ang mad scientist of chikahan, mixing, testing, and breaking down kwentos about college, life, hobbies, at kung anong-anong paraan para hindi tayo bumagsak sa ACADS at sa buhay. Pero syempre, hindi lang kami ang bida dito. Today guys, we're bringing in someone na parang literal nagba-martial arts ng schedule niya. As in, habang tayo nagbabattle sa deadlines, siya nagbabattle physically, a multitasking queen, a student warrior, and our very own human version of discipline. Ladies and gentlemen, welcome, Jelly Lopez! Hi Jelly! Welcome to Conversation Lab. Before anything, introduce yourself muna. Sino ba si Jelly outside the dojo and outside the classroom? So, hi everyone. My name is Jelly Lopez. I'm 19 years old, second year student from IPSR. So, outside the classroom or dojo, isa lang akong simpleng babae na mahilig makinig ng music, manood ng drama such as K-drama, C-drama, and Thai drama. Ganun lang. So, you enjoy your personal space talaga, even outside the dojo and classroom, di ba? Yes. Yeah, same. Wow, same din sa akin. I enjoy my personal space very much and I'd rather stay at home kung walang mga pasok. So, Jelly, what made you choose the karate among all sports? May story ba behind why you fell in love with it? Wala naman. Pero siguro, one of the reason why I choose karate as a sport is, si Papa kasi is, gusto niya kaming matuto ng mga martial arts such as karate or arnis. So, maybe that's the reason why I choose karate. Okay, so may big part din ang father mo sa decision mo kung bakit pinili mo yung karate. Yes. Well, sa bagay, very helpful siya, especially in self-defense. So, ikaw lang ba sa magkakapatid ang nagpurso ng karate? Yes, sa aming magkakapatid ako lang. Kasi maybe the reason why I choose karate is, hindi ako yung babaeng babae. Like, my father treat me like a man. Maybe, not totally a man, pero may times na parang gusto niyang maging lalaki ako kasi dalawa lang yung kapatid kong lalaki. So, parang add one ako, parang ganun. So, how did your karate journey start? Were you nervous, excited, or napilitan ka lang at first? Hindi naman sa napilitan dahil, first of all, I was the one who insisted that I wanted to learn or pursue karate at the first place. But yes, I was so nervous and excited at the same time. Na nung first training ko is, instead na magtsinelas ako, nakasapatos talaga ako. At take note, doon sa dojo, hindi mo kailangan magsapatos dahil nakapaalang naman kayo. So, Jelly, ilang taon ka ba nung nag-start ka mag-karate? I'm not sure if 16 or 15, but nung nagsimula ako mag-karate is nasa grade 10 na ako. Di ba usually na nag-start mag-karate is, at a young age pa lang, like, nag-karate din ako dati, pero yung mga kasabayan ko is parang like 6 years old, ganun. So, ikaw pala, nag-start ka as like medyo, nasa teen ka na. So, oo, kasi that time kasi, hindi ko naman alam na may karate dojo pala sa Dunsol, and nung nilaman ko siya, pagkatapos na nung pandemic, and then, tsaka lang ako nag-insist na mag-training, kinausap ko yung friend ko na nagkakarate din pala, then, ayun, recruit niya ako. Before ka nag-karate, may ibang sports ka bang nilalaro?
Maybe, bago kasi ako mag-karate, I was a player of badminton sa school namin. Pero intramurals lang, hindi naman kasi talaga ako magaling mag-badminton. And my eyesight then is medyo malabo. So, nang laro-laro lang, parang representative lang sa school or sa grade 7 niya or grade 8, parang ganon. May mga ano ka ba, sinalihan ng mga parang tournaments or competitions nung high school ka or nung senior high school ka na karate? Meron, pero hindi siya sa school. Outside, like, Donsol ang rene-represent namin at hindi yung school mismo. So, question pa, anong belt ka na? I'm currently green belt ngayon. So, can you explain to us kung ano ba yung ranking ng green belt? May tatlong kwan kasi yan as yung white belt to orange belt, newbies, green belt to blue, purple belt as intermediate, and brown to black and pataas as advanced. So sa intermediate o yung green, as tinuturo sa kanila is yung execution na mismo or kung paano nila mai-apply yung mga tinuro sa kanila nung newbies nila, which is yung mga basics, punches, kicking, and stances, is dun sa intermediate na is tinuturo na sa kanila kung paano nila i-apply yon in real life scenario, which is kaya kapag may laban niya or sparring, dun nila yung nagagamit. Balak mo bang i-pursue ang karate even after college? Like, balak mo ba tong gawing career? Hindi naman. More like gusto kong magturo or parang guidance na lang sa mga new karatista, parang ganon. Parang gusto ko na lang maging coach, mag-guide sa kanila through leadership or sportsmanship na mga natutunan ko during my time. Pero hindi ko siya balak or hindi ko pa nakikita yung sarili ko na ipopursue ko siya pagkatapos ko ng college o pagkatapos ko ng mag-aral, parang ganun. So, what part of karate makes you feel happiest or most fulfilled? Siguro yung part na hindi sa pagkapanalo during tournament or makakuha ng medal kada tournament, maybe yung learning, such as yung sa karate kasi hindi naman talaga about siya sa kung gaano kalakas yung sipa mo, kung gaano ka-precise yung pagkakasuntok mo, but it's all about leadership, sportsmanship, camaraderie. Yun yung what do you call this, yung nakaka-fulfill ng or nakakapagbigay sa akin ng kasiyahan na yung mga natutunan ko is na-a-apply ko na yung leadership, kung the way my attitude change bago ako sumali sa karate. Kasi dati talaga masasabi kong parang walang direction yung buhay ko na puro ako lakwatsa kung ano nung pinagagawa ko. But when I joined karate, natuto ako makisama cause I am an introverted person na hindi marunong makisama or marunong naman pero hindi talaga yung talagang pakikisama na kailangan ko makipag-usap sa ibang tao. Pero during my time na sumali ako sa karate, dumadayo kami kahit saan-saan, sa Sorsogon or kahit sa Sorsogon or sa Legazpi. That time, natuto ako makipag-communicate sa ibang tao. Natuto ako maging leader, pamunuan yung mga nasa mababang rank sa akin, parang ganon. At yun yung pinakamasayang part sa being karatista. Yung natuto ka maging leader at makipag kaibigan. So, sa tinagal-tagal mo dito sa pagkakarate, ilang tournaments na ba yung nasalihan mo? I think 7 tournaments pa lang yung nasasalihan ko. Pero hindi tatlo nun is sa school at yung iba is for rene-represent namin is yung grupo namin sa Donsol, which is yung sa PIM Donsol chapter Dalilibo Tanding. Pero yung tatlo nun is dito sa BU mismo, like yung BU nung first year ko, BU Olympic, and then dinaban kami sa DAET, which is yung regional SQA. Then ngayong second year na ako, BU Olympic ulit.
Wow, ang dami mo na palang nasalihan. So, doon sa lahat ng nasalihan mong mga tournament, ilan ba doon yung mga naipanalo mo? Hindi naman sa pagmamayabang pero hindi pa ako, kada tournament is hindi pa ako umuuwing walang medal. It's either bronze, silver, or gold. Pero mostly, kung hindi siya name bronze, silver. Wow, super galing naman. Ang swerte naman ng mga friends mo na palagi mong kasama. I think they feel very safe na kasama ka nila. Hindi ko lang alam kasi mostly kapag kasama ko yung mga friend ko is talagang makulit ako. Kasi sila pa nga yung pinagtitripan ko. But I think, oo, secured naman siguro sila kapag kasama nila ako. Wow. So, alam naman natin na balancing school and sports is very hard. So, how do you manage your academic schedule with your training routine? So, alam naman natin na mahirap talaga maging student-athlete. Pagsabayan yung pag-aaral at pagiging atleta. So, siguro, namamanage ko siya through proper time management and prioritizing what is really important, which is sa tingin ko yung pag-aaral. Kasi sa grupo namin is, kapag sinabing pag-aaral is napaka-importante na kapag kapag sa training every semester or every bigayan ng grade is yung coach namin is ihingi niya din yung mga grades namin to evaluate. Hindi lang yung skills namin yung ini-evaluate nila pati yung grades namin as a student. Kasi hindi lang naman kami basta atleta. Student din kami. So, kapag tignan na nila yung grade namin at nalaman nila parang may bagsak kami, parang patitigilin nila kami muna sa pagtitraining, parang gano'n, to focus to our studies. So, sa ganitong situation kasi is parang mas pinaprioritize namin yung pag-aaral namin kaysa yung paglalaro. Kasi yung paglalaro, nandiyan lang din naman yan. So, as the pag-aaral, pero yung knowledge kasi na makukuha namin sa pag-aaral is parang madadala namin siya through future, parang gano'n. So, very agree ako dun sa sinabi mo na mas kailangan i-prioritize yung ACADS over other things like mga extracurricular activities. Kasi for me, part din ako ng mga org and may mga times din na kailangan kong pumili, kailangan kong mag-sacrifice kung ano ba yung uunahin ko, yung sa ACADS ba or yung mga responsibilities ko sa org. Pero syempre, mas prioritize pa rin talaga yung ACADS. Okay, so next question naman tayo. How do you take care of your mental health habang juggling ACADS, karate, and personal life? Siguro by watching dramas or pag-seek ng guidance sa coach ko or sa mga kaibigan ko kasi nakaka-drain naman talaga pagsabayin yung ACADS and yung pagiging student-athlete na minsan nga gustuhin ko na lang manatili sa higaan ko maghapon and doing nothing just to para i-refresh ko yung sarili ko, yung utak ko kasi kapag pagod ka naman talaga, 'di ba? Parang wala nang ideyang papasok sa utak mo or wala ka nang gustong gawin sa buhay kundi humilata na lang maghapon. So siguro by doing or by watching dramas, dun ko i-refresh yung utak ko na i-migrate ko yung iniisip ko sa ibang bagay and then yung seek of approval or guidance na din sa mga coach ko, sa mga kaibigan ko, kung ano yung mga pwede nilang maipayo sa akin kasi may mga times na nadidrain ako na hindi ko alam kung ano yung mga gagawin ko kapag nagkasabay-sabay na sila. So, kapag may mga oras na gano'n, humingi lang ako ng payo sa coach ko kung ano ba yung mga pwede kong gawin or kung ano ba yung pwede kong
i-prioritize na muna, parang ganon. At siguro yung huminga na din muna. I'll take a break for myself, parang ganon. So, very important talaga yung pahinga, no? So, pareho tayo ng way ng pag-release ng mga stress natin. I also watch K-dramas, movies, and anything na makakapag-release ng stress ko. Uy, same pala tayong tatlo. Ako kasi pag stress na din ako sa ACADS, mas pinipili ko na lang na magpahinga, matulog, or just binge watch my favorite anime series. So, Jelly, who are your biggest supporters and how do they help you stay motivated? I think yung biggest supporter ko talaga is yung family ko and then yung mga friend ko. At the same time, si coach. Kasi palagi na lang sinasabi na they will support me no matter what the result of my game is. Na kahit sabi nila, umuwi man daw akong walang medalya, okay lang as long as safe akong makauwi, walang injury, walang kahit ano. Parang ganon. And then, si mama, palagi niyang sinasabi na proud siya sa akin. So, it gives me a motivation na galingan palalo kasi aside sa si mama yung nagbibigay ng pang-allowance ko, pang-bili ng mga tools and equipment ko, damit ko sa karate, parang ganon. Then, si coach na palagi kong hinihingian ng evaluation na kapag naglalaro ako, palagi ako nagsisik sa kanya ng guidance na parang siya yung comfort ko din pagdating sa karate. Parang ganun. I really agree with you. So the people closest to us are always our biggest supporters. And that's another experiment successfully completed dito sa Conversation Lab. With the amazing, unstoppable, high-kick-powered Jelly Lopez. Thank you, Jelly! Thank you din. And I had so much fun talking with you guys. Mga kalab, remember, life is like a long exam. Pero at least dito, pwede tayong mag-cheat. Sa advice. Stay curious, stay passionate, and huwag kalimutan mag-hydrate para hindi kayo maging katulad namin, dehydrated emotionally and academically. Catch us next time dito sa Conversation Lab, kung saan ang usapan, experimental pero legit. Bye!